Mapagpalang araw po. I'm Jeremiah here again for Daily Devotions. Yung title ng devotion natin ngayon is Paano magkaroon ng maayos na buhay? Jesus, the cornerstone. Kaya basahin natin yung verse natin ngayon. The verse is from Ephesians 2, verse 19-20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kaya let's proceed na sa ating teachings. First is, Jesus is the cornerstone of the church. Yung cornerstone, yung pinaka-importanteng bato sa building. Kasi doon inaalign yung buong structure ng building. Kaya kapag yung cornerstone mali, yung structure niya magiging tabingi or mawawala ng direksyon. Si Jesus yung cornerstone ng church. Meaning, yung church, hindi siya nag-stand lang sa mga program or sa leaders o kaya sa kasikatan ng church niya. Tatayo siya kay Christ alone. Kung mawala si Jesus sa gitna ng church, or bilang cornerstone ng church, di na yung church. Group na lang siya ng mga tao. Next naman, Jesus is the foundation of your family. Hindi lang church yung bahay na, pati family natin. Pwede kang may love, may plan, or may pangarap. Pero kung wala si Jesus sa foundation ng lahat ng yun, yung mga plano mo, madaling masira or mawawala ng direksyon. Kapag si Jesus naman yung nasa foundation nun, yung family mo magkakaroon ng forgiveness, patience, and direction. Kahit may conflict, masusolve yung lahat dahil may guidance tayo ni Jesus. Hindi perfect yung pamilya, pero magiging stable siya kapag si Jesus yung pundasyon natin. Next naman is, Jesus is the compass for your decisions. Yung cornerstone, hindi lang siya pang support sa structure, pang direct din siya nung alignment ng structure. And si Jesus yung cornerstone natin, na siya yung compass ng decisions natin. Pag hindi natin alam yung next step, magantay lang tayo ng guidance niya. Isipin natin kung yung tatahakin pa nating direksyon, aligned ba yun kay Jesus? And makaka-glorify ba ito kay God? Hindi lahat ng option sa paningin natin ay tama is mag-glorify ka God. Pero kapag si Jesus yung nag-guide sa atin papunta dun sa direction na yun, big sabihin, hindi tayo maliligaw and tama yung tatahakin natin. Let's proceed naman sa applications natin. First is, align your life and family with Jesus. Check natin yung alignment ng buhay natin kung si Jesus ba talaga yung sinusundan. Kung may kailangan tayong i-adjust para mas makaglorify tayo kay God, okay lang yan. Mas mahalaga yung tama yung pundasyon natin kesa sa mabilis masira yung ating buhay kasi hindi si Jesus yung cornerstone natin o pundasyon. Next naman is, apply the principles of Christ to your decision. Hindi lang si Jesus hindi lang dapat natin inaalala si Jesus kapag Sunday. Dapat inaalala natin si Jesus everyday sa mga choices, and siya din dapat ang center ng relationships natin, and kasama dapat siya sa goals natin. Kahit sa mga small decisions natin, dapat humihingi tayo ng guidance sa kanya para magabayan niya tayo ng tama and ma-align tayo sa buhay na katulad kay Jesus. Next naman is, achieve a beautiful and stable life built on Christ. Yung magandang buhay, hindi siya nasusukat sa itsura or sa mga worldly needs. Nasusukat siya sa tatag kahit
Kung maganda naman yung buhay mo, and hindi matatag yung pundasyon nito, masisira agad yun. Pero kapag si Jesus yung cornerstone natin, mananatili tayong nakatayo kahit ano pang mangyari or gaano karaming problema ang dumaan sa atin. Yun lamang po for daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you and God bless.